Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Mga kapatid, bilang isang sambayanan na bumubuklod at nagtitipon sa harapan ng Diyos, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob natin ihingi sa Diyos ng may awa at ng habag ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at matnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw. Sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaani mong silang upang sa kandungan nito ay makita ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirin, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban sa kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinusulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Maraming naming nilait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang tao ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya ang templo'y gigibain itong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Titigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanya'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit, labanan ng pamunuan. Itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buong mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Tugon, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawaing kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pagpasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo at rin sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang nakita ng mga tao na wala na roon si Jesus, hindi ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng dawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Siyo po ang lahat. Isang magandang rosaryo sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ikalawang misa ng pagtitriduo ng Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Mga kapatid, sa pananampalataya, may mga halimuyak tayong mga naaamoy, mga hindi lamang amoy, may mga halimuyak din tayong nararamdaman. Ngunit sa hapos ng hanging dumarating sa dambanang ito ng Manawag, may isang amoy na hindi kayang tapatan ng anumang pabango ng mundo. Ito ang samyo ng debosyon. Ang halimuyak ng mga tuhod na nakasayad sa sahig at mga matang nakatingala sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Manawag. Sa ikalawang araw na ito ng ating paghahanda, tinititigan natin ang ating ina hindi bilang isang reyna sa malayo, kundi bilang isang hardinera ng kaluluwa. Siya ang tumatawag, siya ang naglalapit, ngunit sa kanyang pagtawag, may isang tanong na naiiwan sa hangin. Ano nga ba ang ating baon na baon bilang isang pang-amoy sa ating paglapit sa kanyang anak? Mga kapatid, merong isang dalawa, pasensya. Merong isang, may mga uri ng pagiging rosas
sa harap ng bana. Sinasabi ng bawat Kristiyano ay isang rosas ng hardin ng Diyos. Ngunit mag-iingat tayo dahil tulad nga ng aking sinabi, may dalawang uri ng pagiging rosas sa harapan o sa harap ng dambana. Una, meron tayong tinatawag na maalimuyong rosa. Ito ang rosas na naging ganap na pabango. At ito ang mga deboto na pagkatapos magdasal sa harap ng Birhen ay lalabas ng dambana na may dalang ngiti, presensya at pag-asa. Siya ang rosas na nagbibigay buhay. Ang kanyang presensya ay hindi pabigat kundi ginhawa. Siya ang maalimuyong rosa na nagiging inspirasyon sa iba. Ikalawa, aminin natin o hindi, minsan may mga pagkakataong tayo ay nagiging masamyong rosa. Ito'y hindi kaayang-ayang amoy na kahalintulad sa maaasim na amuyin. Maganda ang ating suot, hawak natin ang ating rosaryo, ngunit ang ating mga puso ay puno ng pait. Marahil ito'y may dahilan, marahil din ito'y kasiraan ng puso. Marahil naghiwalay kayo o hindi ka iniibig ng iniirog mo. May mga ganun na pagkakataon. Tayo ay nagiging rosas na masakit sa ilong. Ang mga taong ang dila ay matalas pa sa tinik. Yung mga debotong mabilis humusga kesa sa umanawa. Ito ang maalimuong na rosa, isang rosas na sa halip na magbigay ng bango ay may mga nadadamay pang iba. At ito'y nagiging sanhi ng kalantaan. Ikinakalat natin ang ating pagkapagod, ang galit, ang kawalan ng pananalig at pag-asa hanggang sa dumating ang punto na ang pati na rin ng ating mga paligid ay nalalanta na rin dahil sa atin. Ngunit may pag-asa pa mula sa kalantaan tungo sa kasamyuhan. Narito tayo ngayon na sa manawag dahil alam nating lantang-lanta na tayo. Alam nating lamig na ang presensyang nakabalot sa atin. Tipong hindi na natin naaamoy kung ano ang dapat amuyin sa hindi. Ano ang dapat puntahan at sa hindi. Ang dapat pagdesisyonan at hindi pagdesisyonan. Narito tayo dahil ang ating bango bilang tao ay unti-unti nang kinakain ng alikabok at kapighatian ng mundo. Ang ating ina, ang ating Birhen ng Santo Rosario ng Manawag ay tumatawag sa atin ngayon. Hindi siya natatakot sa ating kapighatian at kaasimang mga nangyayari sa ating buhay. Hindi siya nandidiri sa ating kalantaan at kapangitan ng mga nangyayari sa ating buhay. Sa halip, hinahawakan niya ang ating mga kamay
upang ilapit tayo sa kanyang anak, ang pinagmulan ng lahat ng bango. Tila sinasabi ng ating ina, "Anak, huwag kang manatiling maalimuom. Huwag mong hayaan ang iyong pait ay makadamay sa iba. Halika, ibabad mo ang iyong sarili sa presensya at pag-ibig ng aking anak, ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay ng buhay sa ating lahat. At upang ikaw ay muling maging masamyong rosas na nagbibigay ng inspirasyon sa iba." Mga kapatid, tunay ngang milagro kung tutuusin ang Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Hindi lamang ang paggaling ng katawan, kundi ang pagbabango ng amoy ng ating pagkatao. Sa pag-uwi ninyo sa kanyang-kanyang gawain, sa pagbalik ninyo, tanungin natin at ninyo ang inyong sarili. Ako ba ay nagiging at magiging pabango sa aking tahanan, sa aking nasasakupan? Ako ba ay nagiging maalimuom at nakakadagdag ng bigat ng loob sa aking mga nasasakupan? Mga kapatid, huwag tayong maging rosas na nakakalanta. Sa halip, maging masamyong rosas tayo para maging rosas ang iba. Maging dahilan tayo kung bakit ang isang taong nawawalan na ng pag-asa ay muling naniniwala at maniniwala at magkakaroon ng pag-asa na ang mundo ay mabango pa rin dahil sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Isang magandang panalangin na pang-personal nating pwedeng gamitin ay ito: "Mamahal na Ina ng Manawag, kaming iyong mga lanta at maalimuom na mga anak ay lumalapit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso, alisin ang aming mga galit at pait. Gawin mo kaming mga maalimuyong rosa na nagiging pabango sa gitna ng mundong mapanghi sa kasalanan. Turuan mo kaming maging masamyong rosas na hindi nandadamay sa kalantaan, kundi nag-aalay ng samyo ng inspirasyon, hanggang kaming lahat ay makarating sa iyong anak, ang rurok ng lahat ng kagandahan at kabutihan." Mga kapatid, bakit nga ba rosas? Dahil ang rosaryo ay katu ay ang rosaryo ay nanggaling sa salitang rosarium, na ang ibig sabihin ay rosas, at doon nagsimula ang rosaryo. Rosarium, rosas, at rosaryo. Sa paglapit natin sa ating mahal na Birheng Ina ng Manawag, nasa titulong Santo Rosario, lumapit tayo sa kanya. Huwag tayong maging masamyong rosas sa iba. Mahal tayo ng ina, kahit hindi na tayo mahalin ng iba, minamahal pa rin tayo ng ating ina, ang Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, dahil ang masamyong rosas ay magiging maalimuyong na rosa
at rosas. Ina ng Santo Rosario ng Manawag, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katupusang dakila upang sa pag-ibig na Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pagkikipagkaisa sa pagtupos sa tanan, kami ay sa Kanya makapagtulungan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itanaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang bahal na Birhen, minarapat mong siya ay itampo bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos. At bilang unang kaanib sa sambayanang mong kinupko sa krus, inahabilin ni Jesus kay Maria, ang sangkatauhang pinakamalasikitan niya, upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya, kapiling ng mga alagad na nilokoban ng Espiritu Santo. Si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Inaakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanan sa iyo'y sasapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob,
na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inabot niya sa kanyang pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Leo naming Papa at ni Miguel naming Obispo sa platapormang ito. Ni Socrates naming Obispo at ni James na kanyang mga tuwang at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y maging buhay gayon din ang lahat ng mga kumano. Kawal mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Yesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ay. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sam- Samayin ang Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawagan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalang sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay may laganap sa tanan, at ang Espiritu ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago ko ipataw ang huling pagbabasbas, nais ko lamang unang-una ay magpasalamat sa inyong lahat, sa mga nakidiwang sa ating banal na pagdiriwang ngayon, lalong-lalo na dito sa ah, nakikonselebrang pari. Maraming salamat po, Pads. Ganun din sa ah, Franciscano nating pari. No, maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa nagpahiram ng lugar na ito. Maraming maraming salamat. At sa mga taong nasa likod ng sa mga taong nasa likod upang gawing makabuluhan, makasaysayan at masayang pagdiriwang ng mahal na Birhen ng Ina ng Manawag. Ganun rin, syempre, gusto ko rin pasalamatan ang mga naglingkod sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang mga lingkod dambana, mga lingkod altar, mga ang ating tagabasa, no? Hindi ko na kayo maisa-isa dahil napakadami ninyo. At siyempre, itong dalawang nasa harapan ko, maraming maraming salamat din sa inyong dalawa. At maraming salamat sa inyong lahat. At para sa mga tagapaglingkod ng simbahan, sa mga ministeryo, kung wala pang nakakapagsabi nito sa inyo, ako na mismo magsasabi, maraming maraming salamat po sa inyong pagtugon upang maging lingkod ng simbahan. At maraming maraming salamat din sa inyo, sa inyong serbisyo. Walang presyong, hindi yan matatumbasan ng kahit anong presyo. Dahil ang inyong paglilingkod sa simbahan ay isang actually wala naman talagang presyo kung tutuusin. Dahil yan ay napakamahal dahil oras ang binibigay ninyo diyan. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa Socom natin, no, at kay Monsignor. No, maraming salamat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin Rin. at naway pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ha. Tapos ng banal na misa, humayo kayo, paglingkuran at mahalin ang kapwa. Salamat sa Diyos. Viva Apo Bakit! Viva! Viva Apo Bakit ng Manawag! Viva! Viva Ina ng Santo Rosario ng Manawag! Viva!